Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin na nag-comment sa atin. Basahin mo kasayan at shoutout mo na rin. Shout out kay Yura Hara Jake Hara. Yung motor ko po kasi is bago battery, bago regulator at stator pero nagbo-voltage drop. Kurap, kurapan lahat, nalakas lang pag nagre-rev. Hindi po stable yung current flow. Maisasuggest nyo po kaya yung tutorial nyo, Master Kasayan Motor Star 110 Wave style po motor ko. Sana po matulungan nyo ako. Hindi pa po malaki kasing sakit ng ulo sa akin. Wala naman ako pera para gastusan ng malaki. Minsan pinapagawa ko po ay paulit-ulit. Paulit-ulit lang nangyayari. So pag pabibilhin na naman ako ulit ng mga pyesa kahit bago na. Maraming salamat po. Nag-multi-tester ako kasayan kapag naka-off ang susi. 12 volts mahigit ang reading pero nag-start na kahit wala buhay na ilaw. Voltage drop siya hanggang 9 volts. Kapag nag-rev, aangat siya ng 13 volts. Nag-comment siya sa paano mag-power up lens sa XRM 110 battery drive. Mag-convert. Sa kasayan na, ibibigay natin yung mga pinagmumulan ng pagkaloobat. Unang pinagmumulan natin ng pagkaloobat, ay isa sa pinagmumulan ng pagkaloobat ay itong regulator rectifier ng ating charger. Siya ba? Pagkaganto yung charger nyo, maliit, automatic, half wave, hindi pa siya naka full wave. Pag ang regulator nyo naman ay ganito, automatic, full wave na siya ba? Pag ganito yung regulator rectifier nyo, pagkakuha nyo pa lang na inyong motor. Pag bumulan siya ng lobat, kung sira na yung regulator nyo. At ang isa pa dito ay, itong ating itong stator. Ang motor niya ay Motostar 110 wave style. Ito yung stator niya ha. Hindi pa siya naka full wave. Pero kahit hindi pa full wave, syempre dapat hindi naman ganun magbo-voltage drop ng 9 volts. Ito stator, hindi pa siya naka full wave. Pinagmumulan, kahit bago yung stator, kung mahina mag-charge, malolobat pa rin. Tapos, battery. Bago na rin daw ang kanyang battery. Ito siya Ituturo ko rin sa inyo yung pinaka-basic na paraan na akala mo may sakit na yung motor mo, yung pala wala naman. Ito siya. Testing natin to dito. Ito yung pinaka-importante. Nag-test daw siya. Nagbo-voltage drop, wala pang ilaw, nagna 9 volts. Ito yung pinaka-importante voltmeter. Pagbukas pa lang natin ang susian, pansinin nyo, hindi gumagana yung voltmeter natin. Kapitan nyo yung motor nito, mag-DIY kayo. Isang accessory wire lang naman to, saka isang ground. Isang ground halimbawa ang motor nyo ay Honda, lagay nyo lang sa black yung red ng voltmeter. Tapos yung black ng voltmeter, ilagay nyo sa green ng wire harness. Kung Honda, Rusi, Motorstar, Skygo, Euro, yun ang gagawin nyo. Halimbawa naman kung Yamaha, yung kulay brown, ilagay nyo sa red ng voltmeter. Tapos yung kulay black, ilagay nyo sa black ng voltmeter. Halimbawa naman Kawasaki, yung kulay brown ng harness, ilagay nyo sa red ng voltmeter. Yung black ng voltmeter, ilagay nyo sa black yellow. Kung Suzuki naman, yung red ng voltmeter, ilagay nyo sa orange ng harness ng Suzuki. Tapos yung black ng voltmeter, ilagay nyo sa black white. Yun yung paglalagay nyo para meron na kagad kayong voltmeter. Ito siya pagbukas natin, hindi siya gumagana. Kailangan natin siyang kick. Ayan. Okay, gumana na siya 12.8. Dapat malakas siya dahil 12.8 pa yung battery, dapat gagana pa yung starter natin. Wala, namatay. Natin yung bolt niya. Pag nagbusina tayo, okay, malakas. Kung malakas ang busina, malakas ang battery, dapat gagana yung starter natin pero hindi siya gumana.
Ito yung voltmeter natin na natural. Kung ganyan ang nakikita yung reading 14.6, napakaganda niyan. Okay na okay sa motor pagka nakikita nyo ganyan yung ganito yung inyong reading. Ngayon kasayan, baka naman ganito yung ginawa nyo. Binattery operated nyo yung motor nyo pagkatapos hindi kayo nagpalit ng LED. Ito siya, isang mga pagkakamali kaya tayo nalolobat. Ito siya. Ito yung halimbawang ilaw natin, ito yung stock bulb, hindi tayo nag-LED. Pero ang ginawa natin, binattery operated natin yung ating motor. Automatic, malaki yung chance na malobat natin kasi ito, napakalakas ng konsumo sa battery. Ito, kung magpapalit ka ng LED, magiging mahina. Kasi kung stator drive tayo, stator drive ang ginagamit natin, walang konsumo sa battery. Sa stator siya kumukuha ng power. Ngayon, kung binattery operated na natin siya, ito pa rin ang gamit natin at ito pa rin yung taillight natin, ito yung headlight natin, automatic. Mas mabilis malobat yung ating motor. Dapat magpalit tayo ng LED headlight tsaka LED taillight para mapababa natin yung konsumo ng ating battery. Kasi pag battery operated, sa kanya nakukuha ng konsumo. Kung di ka nagpalit, isa sa dahilan kaya nalolobat ka. Etong mga bulb na to. Etong stock bulb. Siya kasaya na. Sa regulator naman natin, para makapagpalit ka ng sigurado, Motorstar Idol 1, Motorstar 110, yung motor mo, ganito, palitan mo ng ganitong charger. Pero ang gagamitin mo ay pang TMX Alpha 125. Yun ang gagamitin mo para dito para hindi ka mag-overcharge. Kasi kung gagamitin mo yung Liwa regulator o mga TTGR, mag-overcharge ka. Kaya mas maganda kung TMX Alpha 125 ang gamitin mo kung hindi ka pa full wave. Isa yon sa magpapaganda ng charging ng iyong motor. Pag okay na yung charger, nakita mo yung reading na mataas, ibig sabihin okay ang stator mo. Pero kung nagpalit ka ng charger, ang voltage natin na kailangan mong hanapin ay 16 volt pababa. 16 volts pababa, pero kung di mo makuha yung kahit anong charger, nagpalit ka na ng charger, laging 13 volts lang, ito ang magkakaproblema sa iyo, yung charging ng iyong stator. Pag nasira yung charging ng stator, kailangan mong palitan yung buong stator. Pag mahina pero sa kaso mo, bago yung stator, bago yung battery, tsaka yung regulator, baka ito lang yung yung pinakasakit lang yung motor, yung napaka-basic na sakit ng motor. Ito siya Siya kasaya na. Pagbukas natin ng ilaw, ayan, 12.9, dapat bubukas siya. Wala siyang pagbukas. Kick, gagana siya. Kung lobat siya, dapat lobat din ang ating kusina. Ayan, mawala Voltage drop, 7. Okay, 8 volts. Ayan siya kasaya na, voltage drop 15, napakataas. Pero hindi tayo nagre-rev. Okay, ito. Isa sa pinagkakamalian to Isa sa pinagkakamalian ng ating to. Tingnan niyo mabuti kasaya na kung ano nangyayari Ito. Nagpalit ka ng battery. Pero ganito mangyayari sa'yo. Ang ginamit mong panghigpit ay maliit na screwdriver. Hinigpitan mo. Gumagana yung motor mo pero hindi siya magcha-charge ng maayos Oh. Ito siya. Dahil ang ginawa mo dito ay hinigpitan mo siya ng mahina. Gumamit ng maliit na screw. Sa katagalan, lumuwag. Lumuwag. Bago ang battery, bago ang stator, bago ang charger. Ngayon, siyempre, sa umpisa maganda. Pero pag lumuwag na to, gano'n na ang mangyayari. Ito yung mga kaso na kailangan mo lang siyang higpitan. Ito yung pinaka-basic na dahilan. Pinaka-basic na dahilan na lumuwag lang yung tornilyo kasi ginamitan ng maliit na screw.
Kung gagamitan mo ng malaking screw, mahihigpitan mo siya mabuti, masisigurado mo na hindi siya luluwag. Pag mahigpit na yan, gaganda na yung charging na yung motor. Gaganda yung busina, hindi lalabas ang voltage drop. Walang voltage drop na lalabas sa kanya. Pati starter niya, gagana na rin. Kasi kasayan, ang nangyari sa kanya ay lumuwag yung battery. Dahil sa maling gamit ng tools at kulang sa kaalaman. Pero kung nahigpitan mo siya mabuti, wala kang magiging problema. Sana kasayan, ito lang ang naging problema sa'yo. Lumuwag lang yung tornilyo para wala ka ng gastusin. Isang higpit mo lang, okay na. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunod.